At pagmamayari nila ang gazebo na nandoroon ngayon. Maingay ang agos ng ilog, malalaki ang mga bato, may malalim na parte na siyang ginawang liguan na mga gustong mag-swimming doon. Humalinghing ang kabayo ng kabigi nito ang renda. Nauna itong bumaba para itali mo ng hayop sa maliit na katawan ng kahoy. May apaka naman at marunong siyang bumaba, pero nagulat siya nang hawakan siya nito sa bewang at walang salitang kinabig siya nito para ibaba. Huli na nang malaman niyang nakaapak na sa lupa ang mga paa niya at nakadungo sa kanya si Eros. Tila gustong kumawala sa dibdib niya ang nagwawalang puso. Palipat-lipat ang mga mata nito sa kanyang mata. Nakagat niya ibabang labi sa kaba at sumunod ang palingin nito sa labi niya. Ilang beses pa siyang napanunok. You don't have any clothes with you. Use my shirt later pagkatapos mong maligo. Nag-iwas siya ng tingin. Di niya alam kung bakit pero para bang tinutunaw siya ng mga mata nito. Ayos lang umuwi ng basa. Kaya ko. Use my shirt, Serena. Napakayumang kamo niya at umalis na sa harapan nito. Hindi na lang ako maliligo. Then let's stay here in gazebo. Iritado siyang bumaling kay Eros. His eyes were darkness and sympathy. Akala ko maliligo ka. Kumunot ang noon niya. No, I will stay in gazebo. Hindi ka ba talaga ilalayo sa kanya? Seryoso lang itong dinidikitan siya nito hanggang mamaya. Bakit ka pa sumama kung hindi ka naman pala maliligo? Pumeso na siya sa mga upuan doon. Naabutan niya pa ang pagsuklay nito sa buhok gamit ang daliri. Kahit pa sa simpleng galaw nito ay napag-igtingan ang mga muscles sa braso, maging ang ugat nito. Napaiwas siya ng tingin. Nahihiya siya sa pagiging lalaking-lalaki nito. The hell with this man who's being so manly in every angle. His features are ruthless and brutal in a beautiful way. Umupo ito sa tabi niya at ipinwes ang braso sa likuran na inuupuan niya, tila binabakuran ang teritoryo nito. Agad siyang tumayo at iritado ng lumabas sa gazebo. At talagang doon pa nito naisipang umupo, malapit sa kanya. Ano ba talagang gusto nito? Gulo? Umiiwas na nga siya eh. Ginagawa pa nitong komplikado ang lahat. Maliligo na lang siya kaysa umupo doon na silang dalawa lang ni Eros. Ilang saglit lang dumating ng tatlo. Nagpapasalamat sa wakas, hindi na magiging awkward ngayon ng lahat. Ano ba, Serena? Huwag mo naman akong iwan. Umatungal si Evangeline. Nasa malalim naman parte si Vanjie. Hindi ito marunong lumangoy kaya't sumasama-sama lang sa kanya tungo sa malalim na parte ng tubig. Babalikan niya dapat ang kaibigan kaya lang naunahan siya ni Manuel. Mabilis nitong inilis si Vanjie sa malalim na tubig at pinagalitan na ito ni Manuel. Ilang saglit pa'y may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Tumutulo pa ang tubig sa buhok ni Eros ng balingan niya. Nanatili ang titig nito sa kanya. Are you cold? Let's get off. Change your wet clothes. Suggestion nito. Hindi pa ako nilalamig. Akma siyang tutungo sa gawin ni Manuel at Leandro. Nasa tabi lang si Leandro. May hawak na beer sa kabilang kamay at nagkasya lang sa tabi para panoorin sila doon. Napahinto siya ng hawakin itong braso niya. Kurot noong nilingon niya si Eros. Medyo kabado siya at napapatingin sa gawin ni na Leandro at talagang nagpapahalata ang isang tuwa. Parang gusto pang ipagsigawan na may nagawa nga silang kasalanan. Where are you going? Umigting ang panga nito. Sa kanila. Ani ang itinuro sila Vanjie sa unahan. Maliligo ka pa? Hinila niya ang braso mula dito. Sa tabi lang. Mariin siyang napapikit na makalayo kay Eros. Makikisalamuha siya kay Leandro sa tabi. At least hindi sila magsusulo doon ni Eros. Agad niyang napansin ang palipat-lipat na tingin ni Manuel sa kanilang dalawa ni Eros. Di niya alam kung anong iniisip ito sa kanilang dalawa. Pero sana wag itong maghinala. Nakisabay siya sa usapan doon. Nakikipagtawanan habang nasa tabi niya si Leandro. Serena? Anang baritonong boses sa likod niya. Alam niya na ako sino. Napabaling dito si Vange, Manuel at Leandro. Napansin niya pa ang paniningkit ng mga mata ni Manuel nang lumipat ang mata nito sa kanya. Wear my shirt. Inilahad nito sa kanyang puting shirt. Alang-alang niya itong tinanggap. Salamat. Umupo pa ito sa tabi niya. Nakagat niya ibabang labi at ngayon hindi na makapag-concentrate sa mga kwento ni Leandro. Kahit sa ibang pwesto man lang sana ito umupo. Hindi yan na rin kayang salubungin pa ang mga nagdududang tingin ni Manuel. Baka mahalata pa nito ang guilt na nakabalati sa kanyang mukha. Yung shirt nga ni Eros ang sinot niya pagkatapos. Ulit ay sa kabayo ni Eros siya sasakay. Dahil na gusto nito at alam niyang wala na naman siyang magagawa doon.
Kaya lang sa pagkakataong to, hinayaan ni Eros na mauna ang tatlo. Habang binabaganan nito ang pagpapatakbo sa kabayo nila. Baka pwede nating bilisan ngayon. Suggestion niya. Kanina ang bilis-bilis ang takbo nito. Tapos ngayon para silang sumali sa prosesyon dahil sa bagal ng usad nila. Nanatiling mabagal ang lakad ng kabayo, kaya't binalingan niya ito. Di niya inaasang magkakalapit ang mukha nila. Muntik pa siyang mahulog dahil sa gulat mabuti na lamang at maagap itong nahawakan siya sa bewang at kinabig. Napatikit siya sa dibdib nito. Huwag ka kasing masyadong magalaw, anito. Di na siya umimik. Nakatulala lang siya ngayon. Nakatingin siya sa unahan. Nalilito ko anong gagawin sa lalaking to. Please, bilisan mo ng pagpapatakbo nito. Nakikiusap na ang tono niya. Hindi pa rin to nagsalita. Naiirita na talaga siya kahit naisip niyang tumalon mula sa kabayo. Maglalakad na lang siya kung ganon. Kaya lang nahawakan siya ni Eros kahit napasama to sa pagkakahulog. Niyakap siya nito bago pa man sila naglanding sa lupa. Nakakulong siya sa katawan nito at itong talagang nasaktan sa kanilang dalawa. Napamura ito, pero lalo lumakas ang mura ni Eros nang bumangon siya agad at lumayo dito. Gusto niya itong dalahan, pero pinapangunahan siya ng inis. Kaya ang iniisip na lang niya ngayon ay ang maglakad pabalik sa manson. Kaya naman niyang malayo ang lakad. Easy na lamang ito sa kanya. Serena? Mahina ngunit seryoso ang tono nito. Kung kaya siya nitong baliwalain kanina, kaya niya rin itong baliwalain ngayon. Gusto niyang maramdaman din itong iritasyon na nararamdaman niya kanina. Aakala kasi nito biro ang bagay na ito. Mabibilis ang hakbang niya, pero nahawakan pa rin siya nito sa braso. Layuan mo ko, Eros? Tinabig niyang kamay nito pero malakas ito. Kaya, hindi ito agad nakatanggal. Ano ba? May lamig ngayon sa mga mata nito. You are avoiding me. Anitong hindi pinuputol ang titig sa kanya. Siyempre, may fiancé ka. Ayoko lang gusto niyong malamang lalayo ako. Bakit bang hirap sa'yo na maintindihan yon? Gumalaw ang panga nito. Why should I? Napapailing siya at dismayado palalo rito. Ano pa nga ba? Mukhang wala namang pakailam sa feelings ng girlfriend mo. Bakit pa nga ba ako magtataka? Nagmamadali siyang naglakad. At nakaramdam siya ng pagsunod dito. Hindi niya alam ang gagawin niya kay Eros. The mayor invites us. Pasalamat dahil sa project na ongoing. Ani Manuel na nasa hapag na silang lahat. Fiesta iyon sa lugar. Dumating sa manson ang invitation kaninang umaga. Pinapaabot mula sa mayor. Ang pangalan niya pa mismo ang nilagay doon. Eros was sitting there. Seryoso itong kumakain. At nang mapansin niya na nakatingin siya ay nagangat ito ng tingin sa kanya. Agad siyang nag-iwas ang tingin. Bumaling kay Manuel. Pupunta ako. Kayo, kung gusto niyo ring pumunta? Kayong bahala. Ani at tinoon ng atensyon sa pagkain. Siyempre, sasama ako. Masayang nag-angat ng kamay si Evangeline. May girls' night out tayo, Serena. Agad na napatingin si Manuel kay Evangeline. Sino nagsabing hindi ako kasama? Kumunot ang noo ni Manuel. Iritadong umirap si Vanji. Ano ka ba naman, Gab? Parati ka na lamang na nakabuntot sa amin. Di ka naman namin aso. Bahagyang natawa si Leandro. Right, bro. We better visit our mansion this time. Anyaya ni Leandro kay Manuel na halatang iritado pa. Sasama ka rin sa kanila, Eros? Baling ni Vanji kay Eros. Seryosong matang sumulip ang lalaki sa kanya bago sinagot si Vanji. No, I am going with simpleng tura nito. With you too. Pwede ka rin naman Bakit mo ba kami pinapalayo sa inyo, Evangeline? May gagawin ba kayong kababalaghan bukas at gustong-gusto mong huwag kaming isama? Bara ni Manuel. Matalim ang tinging pinukol ito kay Vanji. Napanga si Vanji nung una, pero kalaunan ay natauhan din ito at iritadong tinignan si Manuel. Ano bang sinasabi mo? Nagsimula na magsagutan ang dalawa, ngunit kalaunan nag-walk out si Vanji. Nag-aalala siyang sinundalang tingin si Vanji. Ilang saglit lang tumayo si Manuel at nakailang mura muna bago sinundan si Vanji. Napabuntong hininga siya. Nahihiyang sinulyapan niya si Leandro. Sorry, ganoon talaga silang dalawa. Nagkiwit balikat si Leandro. He is so possessive. Baka masakal si Vanji sa kanya kalaunan. It is not healthy. Nag-aaral lang napatingin tuloy siya sa plato. Is that so?
Gulat na napatingin siya kay Eros nang bigla ito magsalita. Tumama sa kanyang mapaglaro nitong tingin. Kapag nilawagan mo, baka unti-unti siyang makawala. Better to hold her tight than losing her. Nanatili naman ang mata ni Eros sa kanya. Bagyang tumawa si Leandro. I am not possessive. Kung ako ang magmamahal, hindi ko hihigpitan ng babae. Magkaiba tayo. Ayokong naaagawan ako. Sumilay ang mapaglarong ngisi sa labi ni Eros. Umangat ang kilay ni Leandro. Kung mahal ako ng babaeng yon, hindi siya maagaw sa akin, Eros. Hindi pinipilit ang pag-ibig. Nagpakawala na mapanuksong ngisi si Eros. His eyes are playful, yet dark. You tell me that kapag baliw na baliw ka na sa pag-ibig mo. Hindi mo pa naranasan na mabaliw sa isang babae. Kapag dumating ang panahong yan, baka naman mas malala ka pa kay Manuel. Seryoso mga mata ni Eros. Kurot noong nakatitig. Siya kay Eros. At talaga nga naman, nagaling pa yun sa mismong bibig ng lalaking ito. Ang lalaking nagawang lokohin ang fiancé nito. Nasa kwadra na siya ng tanghali, tinignan ng mga kabayo. Dinaanan niya na si Evangeline kanina para kamustahin ito. Pero pati sa kanya ayaw rin makipag-usap ni Vanjie. Halatang malala ang naging away ng dalawa. Balak niya rin kausapin si Manuel tungkol dito. Tama nga sinabi ni Leandro, masyado nang ang possessive si Manuel sa babae. To think na hindi pa naman yata mag-on ang dalawa. Hinimas niya ang puting balahibo sa mukha ng kabayo. Humalinghing ito at pumulot siya ng iilang damo para ipakain sa hayop. Ayaw niya muna magstay sa loob. Nandoon si Eros, natapos niya na makibalita sa mga pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya, patapos na siyang nagtungo sa kwadra. Balak mo naman na basta nang umalis ngayon? Naestatwa siya na marinig ang boses na iyon. Sa likuran, si Eros. Kumayom ang kamao niya, pinilit ang sariling wag pansinin ang lalaki. Are you? Bumuntong hininga siya. Wala, Eros. Naramdaman niya ito sa likuran niya. Sa maliit na bahay ulit? Bumuntong hininga siya. Wala, Eros. Sa maliit nitong bahay, sa lugar na iyon nangyari ang kasalanan nilang dalawa. At ngayon parang pinapaalala pa nito. Hindi nga ako aalis. At kung aalis ako, ano bang pakialam mo? Tumagilid ang ulo nito at tila binabasa ang isipan niya. Kinakabahan siya na bigla itong humakbang papalapit sa kanya. You look affected, Serena. Hindi mo pa rin makalimutan? Umangat ang sulok ng labi nito at nanunod siya. Kinakabahan at nanatili siyang umatras. Dahil sa pag-atras niya natalisod siya at muntik ng matumba, kung di lang dahil sa mabilis itong kamay. Nanahawakan agad siya sa bewang. Mabilis siya nitong kinabig. Papalapit sa katawan nito. Napasinghap siya nang maglapitan ang mga mukha nila. Makahulugan ang mga mata nito na pinagmamasdan ang buong mukha niya. Napalanok siya at parang lalabas sa dibdib niya ng puso niya dahil sa malakas itong kabog. Be careful! His husky voice rang her ear. Namimilog ang mata niya dito. Naramdaman niyang paghigpit ng kamay nito sa bewang niya. Inawakan niya ito sa braso para palisin ang kamay nito, pero mas lalo lang siya nitong kinabig, kaya't dumaiti ang dibdib niya sa matigas itong dibdib. Nag-ahamon na nagdidilim nitong mata sa kanya. Eros, bitawan mo ko. Umigting ang panga nito, at hindi ito nakinig sa kanya. Eros? Natigal siya sa sasabihin ng isang kamay nito ang kumabig sa batok niya upang silakayin ng kanyang labi. Napadaing siya sa marahas na halik na agresibong ginawa nito sa kanya. Napayuko siya sa matigas itong dibdib. Parang nanghina ang sistema niya sa ginawa nito. Tila humihigop ng lakas. Bahagyan itong kinagat ang ibabang labi at napaawang ang bibig niya. He took advantage of that so he could make the kiss deeper. Ilan na kaya ang babaeng dumaan sa buhay nito? Tiyak na marami, kaya nagkakaganito. Na ito kagaling. Habol ang hininga niya nang pagbigyan siya nito ng pagkakataong huminga. Nang makabawi, dumapo ang para dito sa pisngi nito. Kinain siya ng iritasyon dahil sa ginawa nito. At gaya nga ng inaasahan, hindi ulit ito nagmukhang guilty sa ginawa. Umigteng ang panga nito. Mukhang di ba lang nasaktan sa sampal niya. May dilim sa mga mata nito nang balingan siya. Parang siya pang na-guilty sa ginawa. Kung hindi mo ako kayang respetuhin, at least respetuhin mong fiancé mo. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maging loyal sa'yo tapos ikaw eto, naglalaro ng apoy? Nilampasan niya ito. Bumuhos ang luha niya at tumiretso na siya sa loob.
Mas pinili niya na lamang magkulong sa silid maghapon kaysa lumabas at makaharap ulit si Eros. Sagad na ang pasensya niya. Balak na rin sabihin kay Evangeline na ibabalik na siya sa kumpanya pagkatapos ng fiesta. Umuwi na siya sa mga anak niya. Malaki ang tiwala niya kay Manuel kaya na nitong asikasuhin ang project nito. Hihingi rin siya ng tawad dahil di niya mapanindigan ang ipinangako niyang sasamahan niya ito dito. Sana kung hindi ganito si Eros, parang nagdadalawang isip na siya na kunin ito sa mga susunod na projects nila. Hindi niya na kayang mga kinikilos ito. Hindi niya na kayang tiisin pa. Kinabukasan maaga sila nagtungo sa sentro para sa parade. Maaga magkakaroon ng program. May contest sa katatubong sayaw. Isa siya sa magiging judge kaya't kailangan niyang dumalo. Malapit siyang napangiti sa sarili. Parang kailan lang. Hindi niya na magawang manood sa mga ganitong klaseng okasyon. Abala siya sa pagbabanat ng buto para sa kanila ng anak niya. Gustong gusto niyang manood kasamang anak niya dati. Pero nasa bukirin siya. Ang layo na naagwat ng buhay niya dati kumpara ngayon. Di nga siya halos kilala ng mga tao doon dati. Ang nakakakilala lang sa kanya ay ang chismosang tindera na kababari lamang nila. At ang may-ari ng lupa noon na binubungkal niya. Pero ngayon kilala na siya ng kanilang mayor. Pinapadalan pa ng invitation pero nakakalungkot isipin na ngayon lang kung kailan siya may pera na. Nakakatuwa lahat ng activities. Una ay ang parade na sinundan ng Katutubo Dance Contest. Sumunod naman ang palaro. Isa siya sa mga nag-sponsor sa Palosebo. Kinagabihan ay ang pageant. Hindi niya lang akalain na kinuha rin ni Mayor na judge si Eros. Namilog ang mata niya nang makita niyang umupo ito sa upuan malapit sa kanya. Ang mga contestant ngayon ay magagandang dalaga na nagmula pa sa iba't ibang lugar. Seriously? Kumunot ang noon niya nang sumilip pa sa backstage ang ibang dalaga na contestants para makachismis tungkol sa lalaking katabi niya ngayon. Hindi may pagkakailang kayang kulin ni Eros ang atensyon ng lahat ng kababaihan. Kahit ang iba mga manonood nagbulungan at narinig ang hagikikan ng mga high school students sa tabi habang nakatuon ng mata kay Eros. Ang gwapo naman. Artista ba siya? Grabe. Single ba? May fiancé raw yan eh. Architect daw sa bagong school na itatayo sa Paredes. Ay, sayang. Napalunok siya. Di niya alam kung bakit pero parang gusto niyang patahimikin ang mga babaeng yon. Nagsimula na magsigawan ng mga tao. Dahil nagsimula na rin rumampa ang mga kandidata. Unang sabak, swimsuit agad. Kaya masara nagkagulo ang mga audience. All of those candidates are smoking hot. Kaya lang kakaibang tingin ng mga kandidata kay Eros na katabi niya. Those stares are like seducing Eros. Napatingin siya dito. Nanatili ang kaseryosohan sa mga mata ni Eros habang pinapanood ang mga sexing kandidata. Kanya-kanyang nagpatalbugan ng mga candidate pero halatang medyo exaggerated ang paraan ng pagrampa ng iba. Halatang gusto lang magpapansin sa hurado na si Eros. Hello ma'am, ito po ang mga snacks. Naglapag ang lalaki na tingin niya isa sa SK member. Thank you. Ngumiti siya sa binata nag-serve sa table nila. May iba ka ba bang kailangan, ma'am? You will call me anytime. Matamis ang ngiti ng binata. Wala. She doesn't need anything. You can leave now. Medyo istrikto pa. Ang boses ni Eros na bigla na lang sumingit sa tabi niya. Ah, okay. Sige, ma'am. Medyo pahiyapang binata na umalis na sa harapan niya. Kuyom ang kamaong binalingan niya si Eros. Ano bang problema nito? Siya ang kausap ng lalaki, bigla-bigla itong sisingit? At least, thank him, Eros. Hindi ka man lang nag-thank you. Anya dito. Binigyan siya nito ng malamig na tingin. Kanina pa siya nakatingin. Bago niya tayo bigyan ng snacks, hindi ka naman manhead para hindi mapansin na nagpapapansin siya sa'yo. Napakangasiya sa pagkamangha sa narinig. Di yan lubos sa kalain sa dami ng taong nakapaligid sa kanya ngayon. Napansin na nito ang bagay na iyon. Kumunot ang noo niya dito. Maybe because he is shy and nervous? Kaya't kanina pa nakatingin dito, hindi ibig sabihin. Gusto na agad na magpapansin. Apin na niya sa sinabi nito. Tapad siyang binalingan ni Eros. Tila pagod na magpaintindi sa kanya pero obligado itong magpaliwanag. Stop justifying his actions, Serena. Sa lahat ng judge na nandito, ikaw lang tinanong niya ng ganon. May talim sa boses nito. Napabuntong hininga siya at pinili ng sarili magsalita pa. Nagsisimula ng rampa kaya kailangan nilang mag-focus sa dapat nilang trabaho. Wala na rin namang saysay ang bagay na yon. Di na dapat nilang pagtalunan pa iyon. Isang babaeng nakabikini ng green ang kumindat kay Eros matapos itong mag-pause.
Napaiwas siya ng tingin at tumingin na lang sa list na nasa harap. Kung sino man ang maraming admirer dito, ay si Eros yun. Iba-iba ang reaksyon ng mga kandidata, but usually nagpapakyut. Nakareact ba siya? Hindi ba hinayaan niya na lamang? Kahit pa yata may mapili itong isang sa kandidata noon, hindi siya makikialam. Sumunod ang Q&A portion. Si Eros ang kumuha ng questionnaire ng kandidatang kumindat dito kanina. Bakit sa lahat ng judge na nandoon? Bakit ito talaga magbabasa ng questionnaire sa contestant na iyon? Maybe he likes that girl too, huh? Pakiramdam niya may bumara sa lalamunan niya sa ideyang iyon. So what if he likes that girl? Si Suzette dapat ang masaktan dito. Yon ang fiancé.